No, we are presenting you the National Health Shield from Kaiser. So this is with regards to the 7,000 na medical allowance from the government. No, so ito po yung best no or suit para sa inyo kasi maganda po siya na benefit. And anyways, I am Sailin Parcon Villa Senior. So I'm from International Marketing Group. So baka magtaka kayo from IMG kami but we are talking about Kaiser. So si IMG po is the official broker of Kaiser. So may mga teachers nagtatanong bakit daw kailangan pa ng broker from Kaiser, from IMG, hindi ba daw directly to Kaiser? Kasi po ang dami ng clients ni Kaiser. So, they can't accommodate na if sila lang. That's why they ask help sa mga IMG members para may mag-guide din po sa inyo kung paano yung process, how to avail this National Health Shield. So, that's why po, andito po kami ng mga IMG members to help you. So, ayan, ipapakilala ko po kung sino si Kaiser. So, Kaiser International Health Group is a top health maintenance organization that offers quality health care to a diverse range of clients. So, it was founded last June 8, 2004 and later on certified by the Department of Health and Insurance Commission to operate on July 26, 2004. So, sa madaling sabi, 21 years in service na po si Kaiser. And our president ay one of the member of FAMOC, Dr. Leia Oyolo. Oh, ayan. So, we have value on one of the Filipino characteristics, strong, close-knit family ties. Kasi nga, tayo mga Filipinos, we are very family-oriented. Diba? Family first before others. So, yun din yung goal natin dito sa Kaiser. So, Kaiser, kayo muna, no? Kaiser really cares. So, tulungan kayo ni Kaiser. And inspired by our tagline, your first name in healthcare. Kaiser International Health Group upholds its position as a top-tier HMO committed to providing exceptional health coverage and compassionate medical care. So I am also the living proof no, na napakaganda ng Kaiser, not because I am one of their representative, but because as a patient and na-experience ko kung gaano kaganda yung benefits ng Kaiser. Yan. So, mga providers natin, no, or ating accredited doctors, more than 12,000 and growing na. So, we will be providing you later on the accredited hospitals, no, na malapit sa area ninyo. Then, hospitals and clinics, more than 2,000 and growing. And meron din po tayong Kaiser Medical Center, 9 clinics and growing na din. So, pa-expand na po ng pa-expand, no, yung Kaiser Medical Center natin. We also have call center. No, pwede ninyong tawagan 24/7. May customer care center din tayo. Meron din po tayong liaison officer. So if you can contact them, you can go ahead and reach out to us no para ma-address namin right away yung concern ninyo sa Kaiser. Ayan. So marami po tayo mga accredited na hospitals, not only here in Metro Manila, but also in Mindanao and Visayas. So nationwide po yung coverage ni Kaiser and kahit saan po meron tayo mga accredited na hospitals. Okay, so sabi ko nga kanina, our exclusive si IMG lang po yung exclusive broker ng Kaiser. So hindi tayo pwede kumuha ng Kaiser sa iba maliban sa IMG member. No, baka may mag-offer sa inyo, wag ninyong anuhin yun, mag-ask muna kayo any ID na affiliated sila ng IMG. Kung wala, wag po kayo makipag-transact kasi ang dami pong scammer ngayon. Ayan. Okay, so sino ba yung pwedeng maka-avail ng National Health Shield? So government personnel employed within the national government agencies, no, yung mga LGUs, including state universities and colleges, yung government-owned corporation or companies, regardless of appointment status, whether regular, casual, or contractual, appointive or elective, and on full-time or part-time basis. So as long as nakatanggap po tayo ng 7,000 na budget from the government, you are qualified or eligible to get this National Health Shield.
Okay, the group applicant must have an authorized or designated signatory representing their respective government institution or office or agency. So ito yung maganda kasi most of you are from DepEd. No? So sa DepEd kayo. And yung DepEd, pag group yung pinili nyo, so si DepEd yung maghahanap ng, or si SDO yung maghahanap ng HMO. And with regards to that, kailangan mag-attend ng bidding. No? Kailangan mag-join sa bidding. So Kaiser, wala po tayong bidding. No? Hindi natin inaalaw yung bidding kasi doon pa lang sa bidding talo na. Kasi kailangan mo muna maglabas ng pera dyan para maka-join ka sa bidding. And then, isa pa, alam naman natin, no, hindi naman maipagkakaila yan, basta dito sa Pilipinas, meron talaga yung mga under the table. And Kaiser did not do that. No, wala tayong ganyan. Honest to goodness yung atin, benefits, kung ano lang yung pwede, kung ano yung ma-offer ni Kaiser, yun po yung ibibigay namin. That's why hindi namin inaalaw or hindi kami nag-join doon sa bidding na yun. So, ang mangyayari, pwede kayo, you will select yung individual plan. Ang mangyayari ganito, so ganito yung memo na pinalabas ni Kaiser, pwede kayong mag-create ng group. No? Minimum of 10. So, verify ko pa, na-clarify ko pa kasi dun sa memo, 10 members yung andun. But since nagtanong ako, kasi sabi, no, ano da yun, no members required. So, yun, kina-clarify ko pa, still waiting for the response of Sir Brandon, no? So, ayun. And pwede kayong mag-appoint or pwede kayong mag-create ng sarili ninyong grupo. So, ganito ang mangyayari. You will create your own group, then you will appoint one leader. Then, yung leader na yon, yung grupo ninyo na yon, yun yung tawag na informal group na buuin ninyo. Pero, magiging formal siya kasi magpapanotary po kayo. No, inaalaw ninyo na that leader siya yung mag-sign ng kontrata sa Kaiser. But no worries kasi ang question ng iba, ma'am, paano po? Kasi kailangan individual. Yes, we will be providing you an individual receipt. No, naka-indicate doon lahat ng name ninyo kasi yun yung kailangan bago ma-refund yung pera ninyo or bago mabigyan kayo ng pera ng 7,000 kasi kailangan muna may contract kayo na meron na kayong nakausap na HMO. So, ganun. No? Yung isa, siya yung mag-sign, siya yung makipag-communicate sa amin kasi mahirap naman kung lahat kayo na, halimbawa, 100 kayo, 100 kayo yung kakausapin namin. Hindi po ganun. So, yung isa lang na leader ninyo, na signatory, siya yung mag-sign, then siya yung kakausapin namin, we will relay all the informations, pero yung resibo, alam na po ni Kaiser yan na individually po yan. Okay? Individual, at the same time, yung card ninyo. Yung policy, yung HMO card ninyo, so ibibigay din po yan sa inyo individually. Okay? Kasi ang pinili niyo doon is individual. So, kasi hindi si Kaiser nagbibigay ng individual receipt. No? Pero pag may grupo kayo, doon yan siya papasok. Alright? Okay, so ang pwedeng kumuha is from 18 to 65 years old. Ayan, so thank you so much. May nagko-confirm pa ng mga attendance. So 18 to 65 years old, no, yung pwedeng kumuha na sabihin ng iba, ma'am, senior citizen, it's okay as long as kayo sa agency ninyo kumuha kayo. Na? Ayan. Then, pwede din tayo maglagay ng dependents. So, ang dependents po natin, iba po yung bayad niya, 10,500. Hindi po siya kasama dun sa 7,000. Kasi yung 7,000 po na yun, kayo lang po yun ng mga principal holders. Pero if gusto nyong mag-add ng beneficiary or ng dependents, so pwede po yun. Pero iba din yung bayad doon. Okay? Optional lang naman yan. Then, yung pwede nating malagay na dependents, if married po kayo, legal spouse, or at least 18 to 65 years old. Then kung may anak po kayo, 1 year old to 21 years of age, basta hindi pa po siya married and nakatira po kayo sa iisang bahay. Okay? If single naman, unahin muna if buhay pa yung parents. So parents yung first na ilagay as dependent. And if wala na pong parent, pwede po yung siblings natin. As long as you are living under one roof. Okay? So ito na po yung mga benefits natin. Preventive health care.
So consultation on different medical specializations and subspecialties covered. Patient history taking upon consultation covered din. Periodic monitoring of health problems. Health education and counseling on diet and exercise. No? So hindi mo na kailangan mag-download ng apps. O, pa-check up ka lang. Covered na yan. Then active vaccines for treatment of tetanus and animal bites. No, so 10,000 pesos per member per year. Then health habits and family planning counseling, covered din po siya. Then ito naman, APE, annual physical exam, covered din po yung complete blood count. Sabihin na iba, ma'am, ma-check din ba yung CREA namin dyan? Yung uric? Yes po, kasi dyan yan siya mabilong sa CBC. Okay, check yung dugo ninyo. Urinalysis, fecalysis, chest x-ray, ECG or electrocardiogram, pap smear sa mga babae. So, covered na din po yan siya. Okay? Ito naman, inpatient pag na-hospital or na-confine ang pasyente. So, room and board natin, semi-private room up to health 800. So, ito, pwede kayong kumuha ng private room, suite room, kung ano yung room na gusto ninyo. Basta, ang covered lang ng Kaiser is 800 pesos. For example, ang room na kinuha nyo is 1,500. Yung 800 pesos, yun po yung i-cover ng Kaiser, and the 700 pesos, kayo na po yung mag-shoulder doon or yung PhilHealth. Okay? So, operating room and recovery room, covered din siya up to maximum benefit limit. Administered medicines, covered. X-ray and other laboratory exams, covered din siya, MBL din natin. Professional fees, no, attending physicians, surgeons, anesthesiologists, as long as Kaiser accredited, covered po siya. Okay, for example, ang bill niyo sa hospital is 48,000. Then 3,000 doon is sa professional fee or sa doktor. Pag hindi po yan siya accredited ng doktor, yung 45,000 babayaran ng Kaiser but the 3,000 is hindi kasi hindi accredited. Okay? As much as possible, dapat accredited doctors yung pipiliin natin para wala tayong babayaran. Alright? Kasi wala namang accredited na hospital kung walang accredited na doctor din doon. Okay? So, medicines for inpatient availment, lahat ng nilagay sa iyo na gamot sa hospital, covered din po yan, up to maximum benefit limit. Intravenous fluids and transfusion of fresh whole blood, no? Yung nasalinan ka ng dugo, covered po yan siya. Okay? ICU confinements, dialysis, chemotherapy, radiotherapy, covered na po yan upon approval of your policy. Right? Then laparoscopic surgery. So ito siya, like sa akin, no, sa gallbladder na operahan ako. So ito yung ginawa, lapcole, laparoscopic surgery. So ang covered ng Kaiser ay 50,000 per member per year. So ito naman sa lithotripsy, sa kidney naman to, no, 50,000 pesos din per member per year. Okay, ito mga angiogram, myelogram, ito yung gagawin sa inyo pag nasa hospital kayo. Marami pa siyang mga test, no? Sasabihan naman kayo ng doktor na, ma'am, ganito yung gagawin natin. Then before i-proceed yan, tatawagan muna nila yung Kaiser. I-inform na ganito yung test na gagawin kay dito, then i-inform din kayo na ganito lang yung coverage niya. Okay? Ayan, hindi na kayo yung tatawag sa Kaiser, guys, ha? Kasi yung hospital na mismo yan, yung tatawag sa Kaiser. Kasi kayo magpapagaling na lang kayo, hindi nyo na kailangan i-stress yung sarili nyo doon. Alright? Okay, so ito din, mga radioactive iodine therapy, pulmonary perfusion scan. So ito siya yung mga ginagawa doon sa loob ng hospital. Then, active immunization for dog bites, venom, and anti-tetanus. Meron yan siya, 10,000 pesos per member per year. Congenital illness, treadmill stress test, yan. Physical therapy. So, itong physical therapy, 10 sessions, it depends ha kung ano yung reason bakit ka magpa-physical therapy. Kung nagpa-PT ka kasi na-aksidente, bakit ka na-aksidente? Na-aksidente kasi lasing, hindi yan siya mako-cover. Okay? It depends, case-to-case basis po yan siya. Pre- and postnatal care. Covered po yan siya, once a month only.
Pero, mamaya, yung maternity alone hindi covered. Okay? I-explain ko yan later on. Alright, dito naman tayo sa outpatient care. So anyways guys, if you have questions, isulat ninyo para after ng ating discussion, we will answer your questions. Okay? Then dito naman sa outpatient care, referral to specialist, regular consultations and treatment. Ito, yung consultation and treatment are covered, pero yung mga reseta na gamot ng doktor, hindi po yan siya cover. Okay? Tayo po yung bibili niyan. Laboratory, X-ray, and other diagnostic examinations prescribed by Kaiser accredited physician, covered din siya. Treatment of minor injuries and surgery not requiring confinement. I-treat ka lang, pero hindi ka i-confine, covered din. Ear, nose, eyes, and throat, ENT check-up, covered din yan siya. Okay? So dito naman, emergency care. The following benefits are covered for members in an emergency case who is in critical condition caused by an illness or injury. Ito, physician services, medicines utilized during treatment for an immediate relief, cast, dressings and sutures, oxygen and intravenous fluids, covered in, X-ray, laboratory, and other diagnostic examinations directly related to the emergency management of the patient. Ngayon, eto na, non-accredited hospitals. Doon sa hindi accredited ng Kaiser na hospital, Kaiser will reimburse 80% of the total hospital bills inclusive of professional fees based on Kaiser accredited units. Pero, may pero yan. Kaiser shall only pay the said amount when it is verified that the use of a Kaiser non-designated provider would entail a delay, resulting in death, serious disability, and significant jeopardy to the member's condition, or the choice of hospital was beyond the control of the member or the member's family. So, for example, kasi nga emergency, ito yung mga hindi inaasahang pangyayari. So, between life and death, hindi naman pwede sabihin mo na, wag mo akong dalhin dyan kasi hindi yan accredited ng Kaiser. Hindi mo na magagawa yun kasi nga emergency. No? Pag dinala ka doon, na wala kang kamalay-malay talaga kasi nga aksidente or na stroke, then hindi naman pwede na doon hanapin nyo pa yung accredited ng Kaiser na hospital. Hindi po pwede yon, no? Kasi nga emergency. Pwede ka na dalhin mo na kaagad doon sa hospital na yon kahit hindi accredited ng Kaiser yon. Okay, basta mga emergency cases. Pero kung conscious pa naman at hindi emergency, doon mo dalhin sa accredited ng Kaiser kasi hindi talaga yan i-reimburse ni Kaiser. Okay? It will matter pa rin doon sa diagnostic or diagnosis ng doktor and sa clinical or medical abstract. Alright? Pero ito din yung good thing, if wala talagang accredited na Kaiser Hospital sa area ninyo, and emergency case yan, no, 100% yung i-reimburse ng Kaiser. Okay? Up to maximum benefit limit. Kung magkano yung coverage ninyo. So, yun yung i-reimburse ng Kaiser. Alright, dito naman sa dental care, consultation and dental examinations, dental nutrition and dietary counseling, dental health education, restorative and prosthodontic treatment, covered. Simple tooth extractions, covered din yung pagbunot ng ngipin. Pero yung wisdom tooth, meron po siyang additional or extra charge. Kasi mahirap daw bunutin yung wisdom tooth. Okay? Annual prophylaxis, ito yung dental cleaning. Yung mga simple or mild cases, pwede yun. Pero kung 5 years or 6 years ka na, 10 years ka na dyan hindi nagpa-cleaning, deep cleaning na talaga yung gagawin doon. So, meron na yang extra charge. Okay? Simple tooth adjustment of dentures, recementation of loose crowns or inlays and onlays. Ito naman siya, merong accredited na Kaiser Dental Clinics na hindi po ito kasama. Some dental clinics kasama siya, accredited ng Kaiser, but yung iba hindi po. Okay? Then ito naman pasta, dalawa pwedeng mapagawa natin in a year. Right?
Ito yung isa sa advantage ng Kaiser, meron tayong financial care assistance. If ever si plan holder na wala, no, natural death yung ikinamatay, merong 10,000 pesos na maibibigay si Kaiser. If accidental death naman, 20,000. Ma'am, bakit mas mahal ang aksidente? Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang accident. Okay? Ito naman, na total and permanent disable pero hindi namatay, no? Loss of both hands, naputulan ng dalawang kamay. Loss of both feet, dalawang paa naputol, nabulag yung dalawang mata. Loss of one hand and one foot. Loss of one hand and sight of one eye. Loss of one foot and sight of one eye. Merong 10,000 pesos na ibibigay si Kaiser. Kung naputol yung isang kamay mo, isama mo na yung isa para may 10,000 ka. Kasi kung isang kamay lang, 5,000 pesos lang po yun. Okay? Loss of one hand or one foot, loss of one sight of one eye, 5,000 pesos. Pero, ito, pag hindi kasama or kung kagagawa ninyo, hindi talaga yung pwede. Kung sinadya mo lang naputulin ang kamay mo para makakuha ka ng 5,000, hindi yun siya pwede. Okay? Shall not have been provoked by the member. O, dapat hindi ikaw ang may kagagawan kung ba't mo pinutol yung kamay mo. Right? Shall not have happened while the member is engaging in politics or political activities, performing investigative security or political function or holding any elective government position. So dito, for example, campaign period, nangangampanya, may nangyaring masama. Oh, ayun. 'Di ba? Hindi yun siya cover. Okay, ito naman hindi applicable kasi nasa Mindanao areas lang ito. Ito yung mga remote areas doon, no, sa Mindanao. Okay, ito naman, ma'am, bakit ano po ang papel ni PhilHealth sa Kaiser? So, ganito yan siya. Ang papel ni PhilHealth is if ever na hospital, no, na tawag nito, na confine. Unahin mo na bawas yung Nahin mo na bawas yung PhilHealth. Then the rest is yun na yung i-cover ng Kaiser. For example, ang hospital bill mo is 100,000. Then 25,000 yung covered ng PhilHealth. Bawas mo na yun. Then yung 75,000 yun yung i-cover ng Kaiser. Okay? Pasok pa rin siya doon sa MBL ninyo. Ayun, ganun yung papel ng PhilHealth. Right, ito din yung isa sa advantage. All pre-existing conditions shall be deemed covered by Kaiser International Health Group Incorporated. Okay, hindi mo na kailangan pa mag-antay ng 12 months or 1 year para makover yung pre-existing illnesses. Kasi pre-existing and dreaded diseases are all covered. Ano ba yung mga pre-existing illnesses? Ito, prostate disorder, cystomiasis, hypertension, benign tumor, cataract. So may nag-message sa akin, ma'am, covered bang cataract? Yes. No, magpapa-opera ka sa cataract mo, covered na yan siya ng Kaiser. May myoma ka, covered ng Kaiser. Ovarian cyst, covered ng Kaiser. Okay, ENT conditions requiring surgery, covered ng Kaiser. Bronchial asthma, covered. Yung mga varicose veins mo, kung gusto mong ipa-opera, pwede. Tuberculosis, acquired hernias, no, yung may loss, covered din po yun siya. Migraine, arthritis, covered po yan siya ng Kaiser. Upon approval of your policy. Okay, then ito naman, rare diseases like cancer, covered din po siya. Okay, yung mga CKD, yan, sa kidney, covered po yan siya. Kasi nga, yung dialysis, covered natin. Ha? Ayan. Ito naman, yung exclusions and limitations. So, hindi naman lahat pwedeng i-cover ni Kaiser. Kasi malugi din yung ating company. No? So, ito siya. Ito yung exclusions and some of the limitations. Services of a private nurse or doctor, use of extra bed or food, television, DVD, electric fan, admission fee, ID bracelet, thermometer, admission kit, and all other items not directly related to the medical management of the patient. Kung gusto mong mag-request ng
gusto mo mag-request ng private nurse or private doctor, so hindi po yan siya, pwede naman yun mag-request, pero hindi po yun siya i-cover ng Kaiser. Okay? Kung ano lang yung provided ng hospital, yun po yung covered ng Kaiser. Pero pag mag-special request po kayo, hindi po yan siya mako-cover. Okay? Cost of hospitalization, medicine, medical services, and other expenses incurred as a result of members' decision to avail of such hospitalization, medical services, treatment, or procedure not prescribed. Ito naman, may iba kasi na yung ni-require ng doktor na i-CT scan is yung ulo. Pero gusto din ipa-CT scan yung tiyan. Yung ulo, yun yung cover ng Kaiser, pero yung tiyan, hindi na. Sa inyo na po yun. Kasi hindi naman nagbigay ng request yung doktor. Not unless nag-required or nagbigay ng request yung doktor na gagawin din yun sa inyo. Okay? Ayan. Then, hospitalizations and treatment outside the Philippines, hindi po covered yon. Pag bumiyahe kayo, na hospital kayo sa ibang bansa, hindi po cover ng Kaiser yon. Gamitin nyo po yung inyong travel insurance. Kasi meron po yan siyang hospitalization. Okay? Prescribed medicines on an outpatient basis. So, halimbawa, nagpa-check up po kayo, then may binigay na reseta. Hindi na po yan cover ng Kaiser. Okay, check up and other laboratories lang yung covered ng Kaiser. Reseta, hindi po. Okay? Outpatient medical and healthcare services are provided only during clinic hours of Kaiser accredited providers. Ito, if ever, no, na may nangyari sa inyo, sumama yung pakiramdam nyo, hindi naman pwede na antayin nyo pa yung working hours. Pwede naman kayo magpa-hospital, diretso kayo sa emergency room. Okay? Kasi covered din yun. Pwede din yun. Second opinions and cost of treatment incurred in a non-accredited provider should the member unilaterally decided to seek such recourse. So for example, kung gusto mo magpa-second opinion sa hindi accredited ng Kaiser na hospital, hindi po talaga pwede yun. Pero kung gusto mo magpa-second, third, fourth, or kahit ano pang opinion yung gagawin mo as long as Kaiser accredited yung hospital and doctor, covered po yun. Okay? Ayan. Development disorders, metabolic disease, sleep, and eating disorders. Ito, yung anxiety. Nagka-anxiety ka, hindi natin alam kung bakit, naming utang, iniwan ng jowa, nagka-anxiety. So, hindi po yan siya covered ng Kaiser kasi nga we are abiding the mental law. May mental law ang Pilipinas na any HMO, hindi pwede po siyang mag-cooperate or makipag-ugnayan o makipag-connect dyan. No? So, hindi po yan siya pwede. Kasi nga, meron tayong mental hospital. So, yung mental hospital natin is public yun. No? Kaya hindi talaga pwede yung mga private companies. Dermatological care for aesthetics. So, kung gusto mo magpaganda, wag muna kasi hindi pa siya covered ng Kaiser. Okay? Next time na. Then, psoriasis and vitiligo, hindi din kasi nga wala tayong derma. Okay? Ayan. So, kung gusto mo din magpalagay ng mga hearing aids or kung ano-ano pa dyan, hindi din po yan siya cover ng Kaiser. Corrective eye surgery for error of refraction including laser. Ito, kung may pinagawa ka sa mata mo, na-irritate yung mata mo dahil nilagyan mo ng, ano nga to, yung tinatawag, nilalagay sa mata para may blue eye, tawag doon. Uh, contact lens. Thank you po. Yun, may nilagay kang contact lens, hindi na natanggal o kailangan operahan, hindi po yan siya covered ng Kaiser. Kasi sino ba naman nagsabi sa atin maglagay tayo niyan? No? So, hindi po yan siya pwede. Then, sleep disc, herniated disc, scoliosis, ito, depende. Ito, may limitation na totally na hindi siya kasama. May limitation lang kasi ako, nung nagpa-check ako sa aking compression fracture sa spine, na-cover naman siya ng Kaiser. Na? Ayan, rehabilitation treatment, physical, speech, occupational, ito case-to-case basis kung bakit ganito yung nangyari. Kasi meron tayong physical therapy na kasama naman siya. Kaya case-to-case basis yan.
Okay? AV malformation and aneurysm. So ito yung inject na pang magpaano ng bata, no? Sa tiyan, hindi. Aneurysm, yung sa utak naman, hindi din siya pwede. Okay? Diagnostic for hypersensitivity and desensitization, hindi din siya pwede. Parkinson's disease, Alzheimer, ito hindi siya pwede kasi ito yung mga hereditary na mamana yan siya na sakit. Hindi yan siya yung sakit na na-acquired lang natin. Pero yan siya is hereditary. Okay, open heart surgeries, angioplasties, ito naman, may mga limitations, no? Depende. Kasi kung meron kang may mga machine na ilagay dyan sa puso mo, hindi na siya cover ng Kaiser. Okay? Yung mga kung ano-ano bang ilagay dyan sa katawan natin para mag-function yung ating heart. Right? Hindi siya pwede. Okay, services to diagnose and for reverse infertility. Kung ayaw o hindi kayo magkaanak, gusto mo magpa-check kung fertile ba o hindi po yan siya cover ng Kaiser. Okay? Experimental medical procedures, ito yung mga acupuncture, acupressure, reflexology, chiropractics, hindi po yan siya cover ng Kaiser. O, magpahilot na lang tayo. Okay? Physical examinations required for obtaining or continuing employment or government licensing. Hindi din po siya covered. Pero kung yung APE ninyo, kung ano man ang gawin nyo doon sa APE ninyo, covered yun siya, yung APE. Right? Injuries or illnesses resulting from participation in warlike or combat operations, riot, no, insurrection, rebellion, strikes, and other civil disturbances. To nagrally kayo, sumama ka sa rally, natamaan ka ng bato, nagpa-hospital ka kasi may Kaiser ka, hindi ka pa rin i-cover. Bakit? Para hindi ka mabukulan, huwag kang umattend ng rally. Okay? Manood ka na lang sa TV. Okay, sexually transmitted diseases. No, ito STD. Kung loyal ka, hindi ka magkakaroon ng ganito, kaya hindi siya cover. Okay? Psychiatric and psychological illnesses, hindi din po siya covered kasi nga meron tayong mental law. Hindi siya pwede. Lahat ng HMO, hindi po pwede yung hindi po covered ito. Kahit sa some insurances, no, hindi covered ito dahil sa mental law. Then treatment of self-inflicted injuries. O, ito na. Mahal maging tanga. Kaya kanina, na-aksidente ako. Tanga, no? So, mahal. Or, hindi covered yung mga ano natin. And, lalo na po, yung pag na-aksidente ka na lasing. Na-aksidente ka dahil nalulong sa droga. Hindi po yon siya cover ng Kaiser. Okay? Wag mag-drive, no? Anong tawag English doon? Wag magmaneho kung lasing kasi nakamamatay yun. Right? Maternity care and other conditions as a result of pregnancy unless specifically provided. So ito, yung maternity alone, hindi po cover. Pero kung na-high blood ka, dahil buntis ka, yung high blood cover yun. Nagka-UTI ka, yung UTI covered yun kasi sakit naman yun. But the maternity alone, yung panganganak, hindi po siya cover. Okay? Yan, professional fees of medical legal officers, hindi din po siya cover. Nakakita ka ng kaaway, then nabukulan ka o nagpa-check up para medical legal kasi kailangan mo mag-file ng case, hindi po yan siya cover. Treatment of injuries sustained in a motor vehicle accident if the member or his guardian fails to refuse or refuses to execute the deed of subrogation na aksidente, tapos ayaw makipag-ugnayan doon, ayaw gawa ng police report or walang driver's license, ayun, hindi yan siya cover. Okay? Ayan. Treatment for alcoholic intoxication. Ito yung mga rehab. Hindi yan siya cover ng Kaiser. Para hindi malulong, di ma-addict, huwag gawin. Plastic and reconstructive surgery for cosmetic purposes. Ito naman, no? Kung gusto mo lang magpatangos ng ilong, hindi pa yan siya cover. Kaya yung ilong ko flat pa kasi hindi pa cover ng Kaiser. Pero, if na-accident kayo, na-dislocate yung isang ilong mo, ipaayos mo na kasi cover yan ng Kaiser.
Okay? Pag na-accident ha, din na-dislocate yung ilong, na-accident din dito sa chin, o may, parang gusto mo may double chin, o ipaayos mo na kasi cover yan ng Kaiser. Pero kung yan lang talaga yung gagawin mo, hindi yan i-cover ng Kaiser. Okay? Human blood products like platelets, packed RBC, plasma, and ang pag-process nito, hindi din po siya cover. Baka ma-confuse kayo, ma'am, cover naman kanina yung paglagay ng dugo. Kasi pag sasalinan tayo ng dugo, automatically na yan, na-process na cross-match na yan, ready to, ano na yan, ready to transfuse na. No? So, kaya yan siya cover. Pero may some cases kasi na itong pag-process ng human product sa pagkuha ng dugo kasi kailangan yan i-process. No, may iba diyan na hindi doon sa hospital ginawa, sa ibang hospital din. Ikaw doon ka sa kabilang hospital na admit. So may bayad yun doon sa kabila. Hindi talaga i-cover ng Kaiser. Okay, yung i-cover lang ng Kaiser, yung dugo na isasali na sa'yo doon sa hospital alone kung saan ka na-confine. Okay? Yan. Corrective appliances and artificial aids, no? Kung gusto mo maglagay-lagay ng mga kung ano-ano sa katawan mo dyan, hindi pwede. So, kanina pa lang ang braces, ha? Hindi yan siya cover. Kung gusto mo magpa-braces, sarili mo na yan para gumanda ka. Pero, kung sabihin natin na i-cover ng Kaiser, hindi po. Okay? Purchase or lease of durable medical equipment. Gusto mong bumili ng wheelchair, oxygen tank, hindi yun siya cover ng Kaiser. Okay? Hazardous job-related illnesses and or injuries, case-to-case basis po ito. Circumcision, huy, magpatuli na kayo habang maaga pa kasi hindi yan siya cover ng Kaiser. Kaya nga may medical mission ng mga kabataan pa, no? So, pangit naman magpatuli ka, 40 plus ka na. No, ayan. So, diagnosis of unknown etiology or the absence of any organic dysfunction. Laboratory examinations for screening sexually related. Ito na. Kung gusto mo magpa-test ng STD or HIV, hindi din po siya cover ng Kaiser kasi libre po yan siya sa government. Why? Bakit hindi i-cover ng Kaiser? Kasi sa government, meron pa yung seminar. Is-seminar pa kayo, yun Sam, nagbibigay pa ng card na patunay na hindi ka talaga positive sa HIV. No, hindi naman ibig sabihin kasi tinest din ako ng HIV. Yung HIV kasi ano din yan siya autoimmune. No, kung malakas yung immune system mo or ganun. Kaya basta iwasan lang talaga yung mga paggamit ng mga public toilets, yan, yung mga magpapatato ka, so dapat bago talaga yung needle kasi hindi lang siya sa sex na tatransmit yung ganun na sakit. Even sa mga ginagamit, no, ano din siya malipat. Oh, kaya wag na lang gawin. Alright? Eto na. So, ito na yung benefit ng 7,000 pesos. Semi-private room, up to 800 pesos only. So, sabi ko nga, kung gusto ninyo doon sa room na 1,500, pwede. Basta yung cover lang ng Kaiser is 800 pesos. Okay, so same doon sa Manila Doctors na alala ko. Yung available na room ay 4,200. No, 4,200 yun kasi suite room. Pero ang cover ng Kaiser ko is 2,300. So yung the rest nun is binayaran ko talaga. Na? Then, annual mode of payment is 7,000 pesos. Sabihin ng iba, ma'am, wala na po bang sukli? May nag-message sa akin ng ganun. Ma'am, wala na po bang sukli yung 7,000 pesos namin? Uy, Diyos ko, 7,000 po yung binigay ng government. I-compare mo naman siya dito sa 75,000 na per illness mo. No? Ano ba yung per illness, ma'am? Bawat sakit, 75,000 pesos. Sumakit ang ulo mo, 75. Sumakit ang tiyan mo, 75,000. Sumakit ang paa mo, another 75,000. Okay? Per illness, per member, per year. May tanong, ma'am, pag ngayon ba kami mag-start hanggang December 31 lang din po ba yun? Hindi po. Kung kailan na-approve yung policy ninyo, dyan din siya mag-expire next year. Lugi kayo kung ngayon kayo nag-start then hanggang December 31 lang. Okay? Ayan. So, the maximum amount payable per illness per member per year, inclusive of conditions, diagnostic procedures, and hospitalizations. Kasama na dyan lahat, laboratory, x-ray, yung room and board, andyan na yan siya lahat sa 75,000 pesos.
Okay? Ayan. Alright, meron na din po tayong access sa mga government, access dito sa major hospitals, no? Sa St. Luke's Medical Center, sa Quezon City, and sa BGC. So ako, sa St. Luke's talaga ako nagpapa-check up kasi hindi mo mararamdaman ang sakit mo kasi para kang nasa mall. No? Asian Medical Center, Makati Medical Center, then Cardinal Santos Medical Center, the Medical City, Chonghua Hospital, Cebu Doctors Hospital, University of Cebu Medical Center. So yan po yung mga major hospitals natin. Right? Then paano namin malocate si Kaiser, ma'am? Punta lang po kayo sa Google. Meron po tayong website, www.kaiserhealthgroup.com. No, hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang tao kung paano mo makita ang mga accredited na Kaiser hospitals kasi meron na tayo dito. Okay? I-search mo lang yung area mo, tapos lalabas na yan dyan kung ano yung mga accredited na hospitals. Then dito, pili ka hospitals, clinic, or dentist. Andyan na yan siya, lalabas na. But we will be providing you the accredited hospitals in Batangas later. And then, meron po tayo mga customer call center. Pwede natin silang tawagan. Then, sa Smart, then Globe, meron din pong landline. No, if ever na hindi sasagot or walang sumasagot sa Kaiser, pwede nyo kaming i-reach out para kami yung tatawag sa Kaiser and kami yung makikipag-contact sa Kaiser regarding your concern. Okay? That's why ang Kaiser humingi ng tulong sa IMG members para mas mapabilis ang process, mas matulungan kayo, and mas mag-guide kayo kung paano. Okay? Ayan. So, ayun, ipoprovide namin sa inyo yung mga accredited na Kaiser hospitals. And after this, pwede kayo mag-ask ng mga questions. Okay, so ito pala sila yung mga Kaiser clients, no? Yung mga, ang HMO nila ay Kaiser. Senate of the Philippines, Senado, Kaiser. House of Representatives, yung mga, mga congressman, Kaiser din. Commission on Elections, Department of Justice, PIDEA, Supreme Court, Court of Appeals, DENR, TESDA, Public Attorney's Office, Cagayan State University, Batangas State University, Kaiser din yung HMO nila. Then Palaka ba yun? Palaka Batangas, yung government, yung LGU, Kaiser din yung HMO nila. No? And then we are looking forward for the Ibaan Municipal Hall na Kaiser din. Kasi pinapabalik kami doon. So that's why malaking factor na din yun na parang Kaiser din yung kukunin nila. Okay? Yan. So ito po yung mga accredited na hospitals dyan sa areas po ninyo sa Batangas. Sa Balayan, Batangas, meron tayo Balayan Bayview Hospital and Medical Center. Sa Batangas City, Batangas Healthcare Hospital, Jesus of Nazareth. Batangas, dito naman, Batangas Healthcare Specialist Medical Center, Golden Gate General Hospital, sa Lemery, Metro Lemery Medical Center, Our Lady of Kaysasay Medical Center. Sa Lipa naman, Lipa Medics Medical Center, Mary Mediatrix Medical Center, Metro Lipa Medical Center, St. Patrick's Hospital Medical Center, no? Then United Doctors of Camilos del Yesis Hospital. So ayan din sa Bawan naman, Bawan Doctors General Hospital, NL Villa Memorial Hospital, sa Lipa pa rin yan siya. Then San Antonio Medical Center, so marami palang accredited na hospital sa Lipa. Then sa Bawan, Bawan Doctors. Then sa Mabini, United Doctors of St. Camillus de Liesis Mabini General Hospital.
So yan po yung mga malalapit na hospital sa inyo. So meron pa pala sa Zigzag Hospital. Sa Rosario naman, Palma Malaluan Hospital. Then Santo Rosario Hospital. Sa San Jose, no, meron din. Metro San Jose Medical Center. Santo Tomas, St. Francis. Then sa Tanawan City, Daniel O. Mercado Medical Center. So yun. Yun po yung meron pa pala dito sa ito Santo Tomas, St. Francis, Cabrini Medical Center. Ayan, Tanawan Medical Center, formerly CP Reyes Hospital. Sa Talisay Global Care Medical Center, St. Dominic Medical Center, sa Bacoor na yan. No, so yun po yung mga accredited na hospitals na sa area po ninyo sa Batangas. Okay, so if meron po kayong mga questions, clarifications, or any violent reactions, feel free to unmute po para maano po namin kayo. Hello ma'am, good afternoon po. Yes po, good afternoon. As of now po, malakas pala po ulan sa San Jose, kaya po medyo hindi po malinaw ang dating ng net natin sa San Jose. Ano po, acknowledge ko lang po yung present po ng principal po ng Mataas sa Kahoy National High School, si Ma'am Mavic po, nandito po, nag-enter po siya. Ma'am. Ma'am, first question ko ma'am. Yes po. Ako po muna magtatanong po. About po doon sa, di ba po broker kayo? So how could we know po na legitimacy ng pagiging broker po ninyo at affiliated kay Kaiser? Yung ID po namin, sir. Yung ID ko po sa IMG, then yun po yung pwede namin i-provide sa inyo na proof no na ano po kami ng Kaiser. Under din po kami sa Kaiser. And ito po, kasi ang ginagawa namin, we are doing the processing. Kami yung nagpe-present, kami yung nagpo-process, but doon sa Memorandum of Agreement, Kaiser na po yun. Okay po, thank you po ma'am. Then, about naman po doon ma'am sa pag-avail ng mga benefits po ni Kaiser. Pagdating po sa hospital, gaano po kay smooth? Sigurado po ba na si client ay hindi mahihirapan sa pagpaprocess ng mga benefits? Yes. For me, based on experience, no, kasi ako talaga, sinishare ko talaga yung experience ko kasi halos every month nasa hospital ako. So, madali lang siya. Bakit? Kasi pupunta lang po kayo sa HMO hub ng hospital. Then, or kahit sa ER, tatanungin naman yan nila kung meron kayong HMO na gagamitin. Then sabihin nyo yes, ipoprovide nyo yung health card ninyo na magpo-provide din kami niyan sa inyo pag once approved na yung policy. So, ibibigay din namin yung health card kasi yun yung gagamitin nyo. So, pag-provide niyan, tatawagan ng hospital si Kaiser. Tapos, good to go na yan. Wala na kayong gagawin. No, kasi yung hospital na yung makikipag-ugnayan. So, ang gagawin lang natin is to wait na lang. And ito pa pala yung isa sa good thing, if ever po marami kayo. Ngayon, kasi pag mga teachers, sabay-sabay nagpapa-APE. 'Di ba? Sabay-sabay kayo nagpapa-annual physical exam. Pag marami kayo dyan sa area ninyo, then malayo yung accredited na hospital ng Kaiser, si Kaiser mismo yung pupunta sa location ninyo. Kasi meron tayong bus on the go or yung medical bus, no? Yung medical bus natin, may doctor na yon, may mga medtech na yon, sila yung pupunta sa areas ninyo, then sila yung magkakandak ng APE para sa inyo. Thank you po ma'am. Third question ma'am. Welcome. About po doon sa exclusivity at saka po yung limitation. Ano po, doon po sa package ni Kaiser sa 7,000, yung kanina po, nakanote naman po siguro nga doon sa baba, yung 75,000 per illness. Ano po? So, yes po. Included na po lahat doon po. Ano po yon, yung bed, basta po 75,000 per illness. Yes po.
Kasama na po siya lahat, sir. Yung mga laboratory, ultrasound, or kung yung anong gagawin sa inyo, CT scan, kasama na po siya sa 75,000. Ito pala po ang question ko doon, ma'am. May Yes case po. po ba na hindi na-reach yung maximum benefit limits or mostly po talaga yung binibigay yung maximum benefit limits? Ano po, sir? May case po ba, ma'am, na hindi na-reach ni client yung maximum benefit limit sa 75,000 or talaga pong yung 75,000 maximum limit ay lagi po siyang binibigay ni Kaiser? Yes po, lagi po siyang binibigay. Kasi for example, na-hospital ka ngayon, ganung sakit, 35,000 lang yung bill. So meron ka pang 40,000. Then the next month, na-hospital ka, same pa rin na sakit, meron ka pang consumable na 40,000. Pag same illness po yun, ma'am. Kung Yes, pag paano po. same illness. Apo. Pero pag different illness, another 75,000 na naman. Okay, thank you po, ma'am. Welcome. Okay. Yes po, ma'am. Marivic, thank you po. Okay, sino pa po yung may mga questions or clarifications? Ito pala, ma'am, may isa pa po akong Yes tanong. po. Kasi po, ako naman po ay talaga po, isa rin kong hinahanap po nga ay sa dental. So, doon Mm. sa mga accredited hospitals po ba, pwede na rin doon po magpa-dental or sa dental clinic po ba talaga lang? Dental clinic lang po, sir. If ever po, yung hospital na yun, meron din accredited na doktor ng Kaiser, pwede po yun. Sige po, thank you po, ma'am. Welcome! Okay, sino pa po ba yung may mga questions? Ayan, wala na bang mga questions or clarifications or any violent reaction? Okay? Ay, ganun ka, ano kasi yan siya, sir? Sa school, dalawa kasi yung option. Pwede kayo ng mga teachers mag-individual. Or pwede kayo mag-group. So, pag pinili nyo yung group, yung SDO nyo talaga yung maghahanap ng HMO. As No, of now, kaya, ma'am, mm. sorry po, sorry po. Sige, sige po. As of now, ma'am, kasi po, based from our survey po sa school, ay group po yung pinili po ng mga kako-teacher namin po. Ako din po kasi group din po kasi undecided pa nga po kasi wala pa po ako kagaya po wala pa ako nakikitang HMO. So Mm. ngayon pa lang po nakarinig ako ng talk with about HMO. Ano po? Then so siguro po kagaya po sabi ni Ma'am na principal po ay baka ma-accommodate kayo by Thursday kasi till Wednesday nasa seminar pa daw po. Parang open po siya to hear something about Kaiser International. Ano Sure, po? pwede po, sir. Apo. So yun ma'am. So as of now po, kami mga nakapakinig, at least open na kami po sa Idea na. idea po ninyo. May idea na kami about po. At kung sakali po magbabago po yung survey, di po na po ako ng kasama kasi doon po sa offer po ninyo, okay na po sa akin for 7,000. So, sino pa ba Hello yung may... po. May Yes tanong lang po. po ako. Hello, madam. Yung po bang Kaiser ng Manila Bankers ay under niyo po ng IMG? Hindi po, kasi mga agent po yan sila. Ah, Mga agent. Yung Manila Bankers na nasa mga SM, oo, kasi nabasa ko lang ang daming ng report hindi. na mga scammer daw. I don't know kung Hindi totoo. po. Mga agent po yan sila. Hindi po yan Legit. sila, yes. Kasi Ah, si IMG, wala po tayong mga booth dyan sa mga wala po tayong mga booth sa mga malls. Meron tayo is yung financial center talaga. yung Manila Bankers. Yung Manila Bankers, hindi po. Hindi po natin Although, si IMG, meron din Manila Bankers, pero yung mga Manila Bankers sa mall is hindi po siya affiliated sa atin. No? Kasi Mm. mga agent po yan sila. Pero they also offer Kaiser. Not sure, ma'am, if they are allowed to offer Kaiser, pero sa pagkakalam ko, hindi talaga sila pwede. Kasi ano IMG members lang. nung ano lang kasi, nung Saturday lang, ino-offeran lang ako ng Kaiser eh. Ma'am, huwag kang magpapadala dyan kasi hindi natin sure yan at unless IMG member siya. O kaya nga, gawa kaya ako nakinig din Yes. dito kasi ang dami ko nga nabasa na scam daw. Eh bakit nasa mall nakakapasok yung mga scammer, di ba? Hindi yan sila Kaya yun yung maging vigilant po tayo kasi pera po yung pinag-uusapan natin doon. And baka nag-expect tayo na meron tayong policy, yun pala wala.
Oo. At ang gusto nila annual agad, isang bagsakang bayad. Hindi. Tapos if not cash, credit card daw ang gagamitin. Yun mga agent yun. Oh, Hindi yan, okay. hindi tayo doon sa kanila. Ano ko lang kasi ganito, nakaranas kasi ako sa HMO ng pag-group kasi, nauubos sa isang miyembro yung budget allotted. Ganun din ba yan pagka-group? No. Per member po yan siya, ma'am. Per Per member. illness, Oo, per oo. member, per year. Okay. Kasi dati nakadalawang HMO na ako, wala pa akong Lugi ka nun. nagagamit. Naubos na ng mga kagrupo ko. Wala na akong budget para sa amin. Lugi ka nun kung sakitin ka. Dito naman sa Kaiser, per member yun. Kaya hindi ko lang nga alam, sure ko yung makukuha ng excuse me. Yung Hindi po makukuha yan ng siya. school ay ganun. Kasi pagka nakuha ng school ay gayon, ay Wala, lugi lugi. talaga kayo doon. Kasi, nakadalawa na kasi akong HMO na group. Wala man ako Saan nakikita. school ka po, ma'am? Sama ng SERPA. Okay. Sige po, makaka-visit kami para magkita tayo dyan. Okay, sige. That's all. Thank you. Okay. Sige po, welcome.